Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 3, tingin po sinabi ng Bible, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Pinaalalahanan tayo ng salita ng Diyos na huwag mapipintasan ang gawain natin, whether you are in the ministry of religious activity or especially sa ating mga kasamahan yan sa Philippine National Police. Ang bottom line is, huwag hayaang mapintasan o mapulaan ng tao ang ating ginagawa dahil sa ating kapabayaan. Mag-ingat po tayo. Magandang araw sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240 ng Philippine National Police dito po sa Santa Maria. Paalala po sa atin lahat ito. Sa amin, sa ministry, mga ministro, mga pastor, na huwag umubuso sa authority na ibinigay sa atin. Always remember, if we or you and I are in authority, kahit na sino, kahit presidente ka pa, you are still under authority. So, tulungan tayo ng Diyos, maunawaan ang ating lesson. Kayo po ay welcome sa ating Squad 240 Squad Weekly Interactive Meeting. Nagagalak po kami sa patuloy pakikisa, kasama po ang ating mga kapatiran sa Bulacan at sa ibang bansa, kaisa natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naway lumawak, kumalat, at magkatulong-tulong tayo na maging aware ang tao sa paggamit ng kanilang authority at yung mga tao naman matutong magpasakop sa matinong authority. And I'd like to speak on the subject, judicious use of authority. And whenever we talk about such topic, it refers to a careful, cautious, you're fully aware, todong ingat, may katilinong paggamit ng kapangyarihan. In Section 3, under the Ethical Standard ng Philippine National Police, Ethical Doctrine Manual, it says, PNP members shall exercise proper and legitimate use of authority in the performance of duty. Simply says, ipatupad ng batas na ayon sa batas. And whenever we speak about authority, tayo mga sibilyan, ang mga pulis nasa kapangyarihan, they have the symbol of authority. Hindi lang ginagalang ng ibang mga may pagkaritarda ng isipan, hindi lang iginagalang na ibang mga talagang bastos, walang respeto sa kapangyarihan o sa authority. But whenever you see these symbols, it speaks of authority. For example, the badge and the seal. Each of them are icon. Each badge indicates a symbol of authority, identification. Whenever you see those badges, it has a sense of mission to protect and to serve. And that's the official motto and mission of all police personnel globally, as a recognizable symbol of sacrifice, duty, and service. Yung badge na yun represents your honor, your aim, your authority. So if someone we know o nadirig natin inabuso yung authority as members of PNP, of course, lahat tayo, we feel so sad. We feel so bad. Kaya nga sinabi ng Bible kanina, 2 Corinthians 6:3, giving no offense in anything upang hindi mapulaan, mapintasan ng ating kinalalagyan trabaho. I pray, huwag sanang mapintasan, lalo na ang Squad 240. Nakalulungkot sa tuwing makikita natin some little percentage of police personnel involved sa katiwalian. Hindi ko maiwasang itanong kagad, sino kaya ang life coach ng mga ito? I always pray ng Squad 240 will maintain its integrity.
na honesty. Manatili sa sinumpang tungkulin to protect and to serve. And as far as I know, talagang I kept my hands saluted sa mga ito. So, gayon din naman kami ng mga ministro. Huwag tayo mapintas ang mga pastor sa mga kaborstugang nagagawa natin. Huwag tayo pangalan ng bukong pera sa tuwing makikita tayo ng mga pulis. Hingi pa tayo ng panggasolina. God forbid. Huwag sana mapintasan tayo sa ating mga gawang tiwali. Luke 7:8 is an example of a man in authority, and yet he knows how to use it judiciously. Wika niya, for I am also a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto them, when I say go, they go. And to another, when I say come, they come. And to my servant, when I say do this, he does. So, he is a person in authority, and yet he knows how to use it judiciously. Una, the secret of using authority judiciously. Tanda natin, you cannot be over until you are under. When we are aware na tayo in authority are still under certain authority, pag di natin naunawaan yan, you will never be able to execute or maipatupad ang authority meron tayo. But if we are aware that we are still subject to higher authority, although we are in authority, gagawa tayo ng mga tamang kilos at gawa ayon sa batas, ayon sa kasulatan. So in humility, si Kristo Jesus, yung ating Diyos na nagkatawang tao, He knew how to be under authority. He was subject to the Father. John 17:4, wika niya, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. To the Holy Spirit, He is subject to the Holy Spirit, to the Scriptures, and even to His parents sa lupa. Luke 2:51, marunong siya mag-submit. And to earthly government. Sabi nga niya, and render unto Caesar the things that are Caesar's. At bigyan mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang ibang malungkot lang dito sa atin, people in authority na talagang kaya naman naging kurakot yung mga yan, lumawig at dumami ang lahi ng mga yan dahil yung mga taong bumoto, nagbenta ng kanilang boto. Talaga 500, 3,000. Kaya huwag kayo magtaka, marami tayong mga kiwaling nasa authority dahil mismong taong bayang kurakot ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga kurakot na nasa gobyerno. Tulungan tayo ng Diyos. Namagising na tayo. Nagpagbibigay tayo ng kapangyarihan ng mga tumatambong ito, huwag kayong magbenta ng boto o ng karapatan. Well, sila na nakaupo sa kapangyarihan dahil nakapangurakot ng boto ng tao, gagawa di umano ng mga paghihiring in aid of legislation. When in reality, they are doing such in aid of the next election. Huwag na po natin silang ibalik. Lord, have mercy. So the secret of using your authority judiciously is we are aware we are still under authority. Second, the scope of it. So it is over all the power of the enemy. Ang authority natin, tayo, ibigyan Diyos, PNP personnel, you are given authority, kayo ay bagsik sa mga tao na kalaban ng Diyos, kalaban ng kabutihan. Kayo ay bagsik sa gawa ng kasamaan. The scope is you are over the enemy. In Luke chapter 10, 18 to 19, the disciples has authority over Satan. And PNP personnel has authority over the enemy of the state. Romans 13, basahin ko lang mabilis, 1 to 5, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan pagkat walang kapangyarihan na di mula sa Diyos. At ang kapangyarihan yaoy hinirang ng Diyos, sa utos ng Diyos. Pag sumasalangsang ang tao, sumasalangsang siya sa utos ng Diyos. At ang mga nagsisisalangsang ay tatanggap ng katulan. Pagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot
sa gawang mabuti, kundi kayo ay kilabot sa gawa ng mga masama. At ibig mo bang mawala ng takot sa kapangyarihan? Gawin mong mabuti. At magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya pagkat siya'y ministro ng Diyos, siya ikagagaling mo, datapat kung gumagawa ka ng masama, matakot ka. Pagkat hindi walang kabuluhan, ang pagdadala nila ng tabak. People in authority has the power to execute judgment ayon sa batas. So, the secret of judicious use of authority, the scope, and the strength. Paano natin lalong maipatutupad? Tayo in authority, PNP personnel must learn how to submit, to surrender sa batas, pasakop sa umiiral na batas. Mga ministro, pasakop sa salita ng Diyos. Hindi sinabi sa Luke 7:7-8. So, para doon sa leader na iyon, na nasa authority, he knows how to say, I am also submitting myself to you, Panginoon. So, words are enough for him. Para sa kanya, Lord, sabihin mo lang, gagaling ang aking lingkod. I know how to submit to your word. He knows how to surrender to the higher power ng Panginoon. Hindi kagaya ni ilan na nagkaroon ng konting kapangyarihan yumabang na. Natuntong lang sa kalabaw Mataas pa sa kalabaw. May isang mag-asawang mayaman. Sobrang yaman nila. Papunta sila sa isang meeting nila sa isang lugar. Sa kahabaan ng highway. Nangailangan silang magkarga ng gas. At pumarada sila ron. Sabi ng babae, punta mo na sa restroom. Ay, yung lalaki, punta mo na sa restroom habang lumapit yung maglalagay ng gas. Naiwan doon sa sasakyan yung babae, yung lalaki doon sa restroom. After a while, pabalik na yung lalaki sa sasakyan. Napansin niya, magilo na nag-uusap yung gas man at saka yung babae. At paglapit niya, gawin siya at sabi niya, oh honey, sabi ng babae. Nakakatuwa. Dahil nandito tayo sa aking lugar na kanalakihan at nakakatuwa, nakita ko ang aking high school classmate. Sa totoo lang, nung magkaklase kami sa high school dito sa lugar natin na to, kami ang nagkaroon ng konting unawaan. Pero sila na parang childhood sweetheart. Medyo seryoso yung lalaki. Sabi niya, ganun ba? Sige, tapusin mo na yan. Alis na kami. Tapos paalaman na sila at masaya nag-usap sila din. Habang tumatakbo, may sagdan na resulta yung lalaki na nagda-drive at kinausap niya asawa niya. At sabi niya, oh, kita mo na. Yung palang childhood sweetheart mo. Gas boy na lang. Kung siya na pang asawa mo. Oh, kita mo na. Mapalad ka. Ako na pang asawa mo. Ngumitiling yung babae na lumaking mayaman noong paman. At mayaman pa siya hanggang ngayon, of course. Sabi ng babae, kung siya na pang asawa ko, siya nasa position mo ngayon. At baka ikaw nandoon. Sometimes people who thought they are entitled, some people who thought they are eligible sa respeto. Tandaan nyo, respect is not demanded. It's given. You felt you're on top of the world. Pero kung iyayabang lang naman ho yan, ibabagsak ka ng Diyos. Ibabagsak ng Diyos ang lahat ng hambog. But how do we show judicious use of authority? Let me give you three things. The following. One, recognize that all authority is given by God from heaven. Ipinagkatiwala lang sa atin. Romans 13:1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. We must recognize that law enforcement is a profession. Nakaangkla to in fairness, humility, and justice. The authority given us bilang law enforcers must be judiciously used, not abused. Tulad sinabi sa Daniel 2:37, ikaw o hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian. Heaven, God in heaven just gave you, entrusted in you the authority. At yung bayan na nakakita
sa tapat na PNP personnel at yung Diyos na nakakita sa matapat mong pagsunod will honor you. Inutusan din naman kaming sibilyan, Romans 13:7, to therefore render to you all tribute, to whom tribute is due, custom, to whom custom is due, fear, to whom fear, and honor, to whom honor is due. So not only recognize, pangalawa, be ready to lead by example, willingly, competently. So examine natin yung motivation natin sa ating ginagawa, especially tayo mga nasa mga PNP personnel. And ensure that we are law enforcers by choice, not by compulsion. Pati na yung mga pastor, you said, tinawag ka ng Diyos, you do your duty, you do your job well. Hindi yung mamemera tayo at gagawa ng paraan na makapag-take advantage sa tao. When we say we are called by God, when God called you, He will provide. Kaya hindi naman ang kapulisan. You are there because you chose to do the calling. Ako rin ganun. God called me and I must submit. We are not here by compulsion. So we should all practice what we preach. Do not demand sa mga subordinates. Huwag tayong maggamit ng tao at our own advantage. Tulungan tayo ng Diyos. 1 Peter 5:3, na hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo. Wika ng Bible, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Let us be an example. Sabi ng isang movie, sabi ng bida na siya ang commander ng sundalong pupunta sa no man's land. Sabi niya, I will be the first to set my foot on the land. And I will be the last na aalis doon. As a leader, maging uliran tayo ng kawan. So let's take note of submission. Tanda natin na ang authority is not for rebels. Hindi para sa mga sinto-sinto o abnormal ang utak na pag nakakuha ng baril, mamumutok na lang na wala sa lugar. Authority is not for rebels. It's not for abusive people. So when we learn to submit to proper authority, will we be able to implement it properly? Authority na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay may magandang reward when you do it judiciously. Proverbs 29:2, pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. So if you do what is right, you're doing righteousness. Proverbs 14:34, righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. At dahil sa tamang pagpapatupad ng batas, tamang implementation, tamang paggamit ng authority, kakalat ang kapayapaan, uunlad ang bayan, aasenso po ang mga Pilipino. So the challenge to all of us, remember, you're given authority and that authority is God-given. It's a God-given job. Proverbs 14:23, sa lahat ng gawain ay may pakinabang. If you took that job, God will reward you. Do it judiciously. Ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid ng karalitaan. So wag niyo isipin na ang inyong ginagawa, whether you are in the ministry or in the PNP or in the PNP activity, na iniisip niyo na parang routine na nabubugnot tayo. I hope not. Always remember you are there to protect and to serve. Do not think na yung work demand ninyo, na pati Sunday minsan kinukuha, na sabi niyo wala na kayong time sa Diyos, wala na kayong panahon sa pagdinig sa Diyos. No, wala ho kayong choice kundi you must submit to authority. But para hindi lamang alisin yung guilt sa inyo na pagka kayo makapagsimba, parang leftover lang binibigay niyo sa Diyos. No, don't you ever think na ganoon. But I would say, pagka kayo po naglilikod ng tapat sa inyong trabaho, God has entrusted you, ordinary people, a very extraordinary job. Ang trabaho po ninyo
Do it judiciously. Do it for His glory. You are in the office or in the field, your work should be the temple of your devotion. Your work should be the platform of your life. Meaning, what you do is considered as your holy calling. Banal na pagkatawag ng Diyos yan. Always remember two things. One, you are doing a sacred work. Di lang po religious workers ang gumagawa ng sagradong bagay. Every job, if it's done in God's dear name, it is a sacred job. And if that is the case, you will do your job not to become rich. Amen? But to enrich others. Tulungan tayo ng Diyos through the Holy Spirit to do our job judiciously in the power of God, and God will reward you. Remember, bawat ginagawa nyo, pag ito'y ginawa nyo ng tao sa puso, malinis, ayon sa batas, you are in a full-time, God-given work. That is a sacred work. Secondly, that is a service work. Merong eternal significance yan, na hindi mo lang ginagawa yan ngayon for this life. It will reach reap a reward. So if you treat your God-given work and put dignity in what you do, you are telling God, Lord, I'm doing this for you. And I'll do it with all my might. Just give me the grace and wisdom. With that kind of attitude, you will leave a good name for your family, and you will be commended for doing your work judiciously. I have a story to close with this. Isang hari na napaka-cruel, sobrang sama ng kanyang ugali, na konting mali lang ng kanyang tao, pinapapatay niya, pinalalapan niya sa kanyang mababangis ng mga aso. Meron siyang isang assistant na sobrang loyal, sobrang submissive sa kanya, lahat ng utos siyang ginagawa, pinagliling ko na siya, buong buhay niya. Ang isang araw din sinasi niya nakagawa ng isang pagkakamali. Mali na talagang pinagsisihan naman ng tao, ngunit nakarating sa hari. At nung malaman ng hari, diya't ikaw gumano, nakasama, mali sa aking kaharian, diya't ikaw hindi ingat at tila nilapastangan mo ang iyong pagkarihan. Alam mo, lahat na nagkakasala sa akin, pinapapatay ko at pinalalapa ko sa aso. Patawarin po ako, mahal na hari, hindi ko po sinasadya. Ako po hindi naman kasamaan, pero hindi ko po sinasadya. Kahit anong yun yung tawad, di sa pagbigyan, sabi niya, tinawag ang mga gwardya, itapon yan doon sa kulungan ng aso, ipalapa yan. Sabi niya, sandali lang po, mahal, sandali lang po, nakikiusap po ako. Sandali lang po. Parang awa niya na. Natigil ng hari, anong gusto mo mangyari? Hindi na po ako titigil, o hindi na po lalaban sa inyong kautusan. Pero meron siyang kahilingan. Anong kahilingan mo? Pwede po ba, bigyan mo ko ng 10 araw. 10 araw lang ang hinihingi ko. Then papatay niyo na ako sa asong alaga niyo. 10 araw lang ako magpapakain doon sa asong lalapa sa akin. 10 days. Pagbigyan niyo ako. Nag-isip yung hari saglit at sabi niya, sige, masyado ko maarte. Lalapain ka na lang. Gusto pa silang pakainin. O sige. Pakainin mo ng 10 days. After that, palalapa na kita sa kanila. Tuwa siya. Kinakabandi siya. Kinausap niya yung nagbabantay sa mga aso. Ako ang magpapakain sa aso mo. 10 days. Simula siyang kumuha ng mapagkain, pinasikaso, pinakain yung mga babangis. Una, sinasapang-sapang siya. Halos lapain siya. Pero sa buong sikap niya, yung mga aso niyan, nakuha niya loob, napaamo niya yung magbabangis, yung mababalasik, at lumalapa ng taong aso. After 10 days, hinihimura na siya. Nilalaro na siya. At masaya na ang mga aso. Sa pang-araw nakalipas, sabi ng hari, pakain niya. At saksi siya na manonood para sa lapain. Inihagis sa ng kulungan ng mga aso, takang-taka yung hari. Nilalaro siya, nilalambing siya, dinidinahin siya ng mga aso. Takang-taka yung hari, ano nangyari? Ba't nagkaganyan? Sabi ng alipin, mahal na hari, ako po'y naglingkod sa inyo ng mahigit 10 taon. Buong buhay ko mahigit sa inyo, pamilya ko naglingkod sa inyo. Isang maling pagkakamali lang. Nakalimutan niyo po lahat ng iyon. Pero ito mga aso, 10 araw ko lang silang pinakain, minahal nila ako. 10 araw lang, nakita nila ang kabutihan ng aking puso sa kanila. Pero kayo po, 10 taon mahigit, ipalalapan niyo kasi sa maling pagkakamali. So, ang sinasabi natin ngayong hapon mga kapatid,
do your duty judiciously. Huwag yung wala sa lugar. Dahil mananagot tayo sa Diyos na tayo under His authority. Salamat sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Ingatan kayo araw-araw. Panalangin niyo po ang ating Squad 240 na bantayan ng Panginoon sa pagtatrabaho, paglilingkod sa bayan. Please pray for Patrolman Tyrone Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Legardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Dating, Police Master Sergeant Rudolph Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia. Parehalangin niyo po ang aming Assistant Squad Leader na sa Police, Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo. At ang aming Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. God bless you all. You stay safe. God give you peace. Until next time, maraming salamat po.